Diba, as we have witness sa ato nga panahon karon, daghan nagid kaayo nga mga kahilayan kakahitabo. Daghan taga-kadunggan nga mga family nga naga-broken, daghan taga-kakita sa social media nga nanggibulag. Aduna po yung mga krimen, daghan gid kayo ang mga kagubot. Let us pray. Our most gracious God and loving Heavenly Father, thank you, O God, for this opportunity that you've given to us to gather here to worship Thy name in spirit and in truth. Please help us, dear Father. Give us your knowledge na aron among masabtan ang mga pulong nga ang madunggan karon. Please bless all our friends nga nagapaminaw karon, ihatag kanila ang kaalam, ang maayo nga pagsabot, aron nga mga words, mga mensahe nga ilahang mapatalinghugan, ilah kining masentro silang hunahuna o kasing-kasing aron sab nga sila makasabot niini ug ilah kining ma-apply sa ilang nga matatagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Amo ginatugyan na ginasalig kaning mga tanan, Lord. Please be with us at this moment. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, sa inyong na-observe karon nga time, daghan na gid kaayo ang mga ning sikat nga mga kanta, di ba? And usa ni ana ang sinulat sa Ben and Ben nga usa ka Filipino musicians. Sa iyang lyrics nagaingon, leaves will soon grow from the barrenness of trees and all will be all right in time. So, kana nga linya sa mao nga kanta nagapahiwatig kanatong tanan nga ang matagusagid kanato no nagahandom, nagayearn deeply sa atong kasing-kasing that everything, that all will be all right in time. Diba, as we have witness sa ato nga panahon karon, daghan nagid kaayo nga mga kahilayan kakahitabo. Daghan taga-kadunggan nga mga family nga naga-broken, daghan taga-kakita sa social media nga nanggibulag. Aduna po yung mga krimen, daghan gid kayo ang mga kagubot nga atong na nakita, dili lang nakita, kundi usapod ka nato, nakasinati niini sa atong pamilya, even sa atong mga kahigalahan, sa paryente o sa simbahan. Apan kaliwala niya ng tanan mga higala, I know nga kitang tanan, nagahandom, that all will be all right in time. And that is our title for our message this evening. All will be all right in time. That despite of all the struggles, taliwala sa tanan nga mga problema nga atong nagian, matag karon ug unya, we desire to ourselves, gusto ta or naghandom ta nga ang tanan mahimong maayo, nga ang tanan mahimong all right, mahimo siyang turn into good. Now adunay sa kasugilanon, mahitungod sa usa ka tao nga ginganlan og si John Bunyan. Kini si John Bunyan mga higala, usa ni siya ka tawo nga at first wala siya nagatuo sa Ginoo. And aduna siya mga doubts sa Bible or sa Biblia. Kung unsay ang madunggan, kung unsay ang mabasahan, dili kini siya diretso nga motuo daayon. And kana siya mga higala, nagasugod na siya niadtong panahon nga diin namatay ang iyahang asawa. And nahimo na dayon nga siya ang nagatiman sa iyahang upat ka mga bata. But then, tungod niya na nga problema mga kaigsunan, siya gihapon nagahandom nga sayang ugma sa ilang future uban sa ilang pamilya that all will be all right in time. Og sa ninglabay nga mga adlaw, one day mga igsuon, mga higala, kini si John Bunyan nakamit siya og usa ka woman, usa ka babae nga ginganlan og si Mistress Mary. O kini si Mistress Mary, usa ni siya ka babae nga din grabe ka reader. Daghan siya og ginabasa nga mga libro, and then ang iyang faith sa Ginoo is dili gid ma-wave, dili gid mapalta, dili gid siya mainit bugnaw. Grabe gid kainit ang pagpangalagad sa Ginoo. And usa sa mga collection nga books ni Mary nga maoy na basa ni John Bunyan is
mao ang writings ni usa sa mga Luther's commentary sa Galatians ni Martin Luther. So pagbasa niya na diha naga-start ang iyahang conviction, diha naga-start ang iyahang na-change ang iyahang perspective in life, ang iyahang kinabuhi sa una nga diin wala siya nagato nga adunay Ginoo, nagadoubt siya sa Biblia. Sugod niya na nga panahon sa time nga nakabasa siya, na-change ang iyang life. And gani niabot sa punto nga ni dawat siya ni Ginoong Hesukristo nga isip iyahang manluluwas. But then again, sa time nga nahimo na siya ang usa ka magtutuo diha ni Kristo, niabot ang usa ka misfortune sa iyang kinabuhi. Nga di na priso siya in 12 years. Napriso siya tungod kay sangyaw siya sa maayong balita. Nagasulti siya sa words ni Ginoong Hesus sa usa ka church nga din wala siya nakapanangid. But despite ana mga kaigsunan, mga higala, wala siya nagpakawala sa paglaom, wala siya naging hopeless tungod kay nabati niya for the first time in his life nga naa ang Ginoo naghatag niya og paglaom. That he claimed that one day somehow all will be all right in time. So mga higala, husama ni John Bunyan, aduna po sa kasugilanon diha sa Biblia nga makita nato sa Genesis chapter 8 verse 11 nga nagaingon, and the dove came back to him in the evening, and behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf, so no one knew that the waters had subsided from the earth. So mao ni siyang mga panahon nga din si Noah sa time nga naging hopeless siya once, no? Tungod kay after the flood, mga kaigsunan, nagsige lang gid siya og tan-aw sa gawas kung kanusa mo muwala ang mao nga tubig. And then God had sent him a dove, mga kaigsunan, nga diin ang dove nagadala kini siya og usa ka olive leaf nga naga-remind kaniya or pasabot kaniya nga nawa na ang tubig sa palibot ug pwede na sila nga makagawas. And that's the moment that Noah, despite bitaw sa kanang iyahang na lagian, human sa flood, iyang relatives, iyang friends, nangamatay, despite atong tanan, he had hope nga diin all will be all right in time. Nga ang tanan, adunay paglaom. Tungod kay si Noah, mga kaigsunan, mga higala, usa-usab siya sa mga tao nga nagabasa sa Biblia. So the Bible is our olive leaf. Pero mga higala, timani nga dili ka na siya nagapasabot nga magkuha gid ta og literal nga olive leaf para siya nga atong mahimo nga hope paglaom. Kundili mao ang Biblia, mga kaigsunan. This one, our Bible, this represents as our olive leaf, which is our hope. Friends, it says in Romans 15 verse 4, for whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. So pinaagi sa pagbasa sa maong Biblia, pinaagi ni ato ni siyang ablihan atong sukiun, then we can have that hope nga atong dugay na gid na kaayo sa panahon nato nga gipangandoy. But the biggest question is, unsa may special kaayo nga nganong makaingon man ta nga special man kaayo ni siya nga book ang Biblia compared to other book? And why would this book be our source of hope and assurance? Nganong makaingon man ta nga nganong tanan nga mga Kristohanon gipadako man gid nila ang Biblia, no? Ang tubag, mga kaigsunan, makita sa John 5:39 that it says, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness about them. Mga higala,
We do not earn life by studying the scriptures, nor do we gain great spiritual merit by possessing a certain Bible. But by studying the Bible, by studying the scriptures, we can meet the source of life, which is si Jesus Christ, the Son of God. So sa time di ay nga magabasa ta sa atong Biblia, ma-meet nato si Jesus Christ. We can have that life daily nga diin makigsulti ta kanunay everyday kang Ginoong Hesus. The Bible is all about Jesus Christ. So if we will read the Bible, kung magbasa lang tag Biblia mga kaigsunan, reading the Bible means knowing Christ. So maupod na siya nga time nga makaila ta, mas makaila pagid ta sa kung kinsa siya, who is our only hope for this life. No, di ba? Matag sa kanato nagahandom gyud nga unta mabatna nato ang peace of mind nga taliwala sa kagubot sa kalibutan, mabatna nato ang hope for this life. So mga igsoon, mga higalagi, aghat ko kamong tanan nga diin kitang tanan magabasa gyud og Biblia. Now, if the Bible is about Jesus Christ, who wrote it by the way? Kinsa gyud man ang nagsulat niini? So it says in 2 Peter 1 verse 21, "For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." So mga igsoon, ang nagasulat sa Biblia mao ang katong mga men, holy men, nga gigiyahan ni Ginoong Hesus, no? The writers who wrote from their own personal, historical, and cultural context. Although they used their own minds, talents, language, and style, they wrote what God wanted them to write. Scripture is completely trustworthy because God was in control of its writing. So, dili ta makaingon nga basta-basta lang siya gisulat. Yung ano? Sa gingon, God instructed them, or ang Ginoo mo'y nagigiya kanila nga mao na siya ang ilahang isulat. Its words are entirely authoritative for our faith and lives. So while the Bible was written by human beings, the message was from God. So dili na to kalimtan nga bisan ang mga tao, ordinary people ang nagasulat sa Biblia, but the message was from God, no? Iya gid to sa Ginoo, gikan gid sa Ginoo. So that is why the Bible is authoritative and should be treated as the only source of doctrine and practice. Yan naman. It is above any other book. Dili na siya pareha sa mga science book, sa mga math book, nga gisulat lang siya sa tao para matunan sa mga bata. The Bible is the tester of truth. Science, tradition, and all practices are subject to the Bible. So lahi ang Biblia mga kaigsunan compare to our ordinary book nga ato lang mabasa, makita sa atong eskwelahan. Kana siya mga kaigsunan authored by people nga diin nag-eskwela gid sila para lang masulat. But this one, this Holy Bible mga kaigsunan, usa ni siya ka book nga pinasahi sa tanan, special sa tanan, because the moment that you will read this one, mas mailhan nato si Ginoong Hesus and we gain that hope that everything will be all right. So that's why it says in John 17:17, "Sanctify them in the truth, your word is truth." So ang tanan nga mabasa nato sa Biblia, kana siya tinuod gayud. But aside from giving us hope, no, nahibaw-an naman nato nga si Jesus Christ, He gave us hope through reading that Bible. And through reading that Bible, makailata kaniya, ano bat na natong hope. What are God's other reasons for giving us the Bible? So, unsa pa may mga other reasons nga nung gihatagan man taniya og Biblia. So, found in 2 Timothy chapter 3, verse 16, it says, "All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work."
Nato na siyang tagsa-tagsaon mga kaigsunan. So again, the Bible is profitable for, number 1, is doctrine. The content and teaching of truth which must flow from and be consistent with Scripture. So, ang tanan nga mga nahisulat sa Biblia, that is God-breathed, meaning gika na siya sa Ginoo. So, that's why mao na siya gikuhaan para nga mahimong doctrine kanatong tanan. And number 2 is for reproof or rebuking those in sin. So, pinaagi sa Biblia, kita makahibalo kung unsa nga to ang nahimo nga dili maayo, no? I-rebuke ta niya kung kita ba nakasala or wala. And then in continuation for number 3, correction. So the moment nga mahibaw-an na nato nga nakasala ta, that's the time pud nga adunay mga correction nga mahitabo sa tuang life. So helping people straighten out errors. And the scriptures have 2 roles in correction. So number 1, they provide us a complete presentation of the teaching where only part of the truth has been presented. So kay nasayod man gid ta mga igsoon, mga higala nga, kung unsa gid to ang tinuod no mo maginaa sa Biblia. So that's why makorekta, makaibalot nga ay kini siya kung gihimo dili di ni siya maayo. And number 2, they provide for a right understanding and application. So, for an example, usa ka bata, kabalo man gid ta nga ang bata, mahilig kayo na siya magpalit og mga lollipops or anything, no? So, what if ang bata nanguha siya og kanang piso sa iyang mama? So, sa time nga nanguha siya, bata pa man siya, di pa man siya makasabot nga wrong dito yung gihimo. But the time that he will read the Bible, kung mabasa lang niya ang Biblia, and mabasahan niya nga dili maayo ang mangawat, ang manguha, bisan og piso ra na siya, bisan og usara na siya kagamay nga amount sa money, then makorek na niya ang self nga ay dili dito siya maayo. So mas makasabot siya if he will read the Bible. So my friends, again, mas makasabot ta sa mga panghitabo sa tanan nato nga life if we will read our Bible. And number 4 is for instruction in righteousness. So diba we all know nga we're not perfect. Dili man gid ta perfect na gid kayo nga pagkatao. Sometimes we can do mistakes. But through our Holy Bible, it gives us instruction. It shows us on how to please and glorify God. So pinaagi sa Biblia, kita gihatagan og instruction kung unsaon nato nga ma-praise nato si Ginoong Hesus, kung unsaon nato nga ato siyang mahatagan og maayong pagtagad, dili lang si Ginoong Hesus kundi uban pod ang mga tao nga nagapalibot kanato, ang atong family, atong friends, atong relatives, and even in the community. So the Bible itself, no, the Bible is the most translated book, but the people are ignorant of its message, not because it's not accessible, but because people choose not to read it. So mao ni siya ang realidad karon. Ang Bible mga kaigsunan, naragid na siya nagahulat nga atong basahon. But we people, we choose not to read it. Now, ang pangutana, what would happen to us if we do not read the Bible? Kaya ba sometimes, mas mauna pa nato atong mga gadgets, mas unahon pa nato ang pag-Facebook, Instagram, mag-TikTok, or whatsoever, mag-email baka ka, mag-Netflix baka ka, mas gakauna pa nato ang atong mga gadgets or any other things compared sa pag-read sa Bible. Naunsa may mahitabo kung dili ta magbasa niini. So it says in Matthew 22 verse 29, but Jesus answered them, "You are wrong, because you know neither the scriptures nor the power of God." So nasayop di ay kita mga kaigsunan, mga higala. So kung ato lang baliwalaon ang mao nga Biblia, mahimot ang sayop sa atong pagpanulti, sayop sa atong mga pananggawi, sa atong mga desisyon sa kinabuhi. And it also said in Hosea 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I
reject you from being a priest to me, and since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. No? Sakit kayo mga kaigsunan nga, kanabit ang feeling nga, given naman gidunta ang Bible, given ang instructions sa toa, pero ato lang siyang gi-reject, ato lang siyang gibaliwala. So, dili po na to, hulaton ng maong panahon, nga diin, si Ginoong Hesus is mo reject po siya kanato, tungod kay ato ra po siya nga gibaliwala. But in likewise, kabaliktaran niya na, if we will read the Bible, usa mo pagkahay, mahitabo sa atong kinabuhi. Di ba, atong nasayran kaganina, nga kung dili ta magabasa og Biblia, mahimong posible nga atong kinabuhi, mahimong sayop ang atong mga panghunahuna, atong mga pangdesisyon, ang atong mga pagpanulti og mga actions. But if we will read the Bible, it says in Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." So, unsa daw? Unsa yung nasulat din ha? Our life will be prosperous, no? Mahimong good success, or kanabang mahimutang successful sa ato ang future, sa atong ugma. Kaya nga naman, of course, naaman ka nato ang good instruction, ang good guidance. Kaya nasayod man ta kung unsay insakto nga buhaton. And dugang paniana, in Revelation 1:3, "Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near." So blessed, we are blessed mga kaigsunan kung kita magabasa, magatukaw, matagkaroon og unya, aron paghatag og higayon, pagbasa, pagtuon sa maong pulong sa Ginoo pinaagi sa Biblia. If we would only read the Bible, many of our troubles would be solved, and we would have been saved from the attacks of Satan. No? Kung kanunay lang gid ta nga magatuman sa kung unsay nahisulat sa Biblia, mahimot ang save mga kaigsunan from the attacks of Satan. When Jesus was tempted by Satan, he used the Bible as his defense, no? Even Jesus, he was tempted by Satan. But then unsa iyahang gi-use mao ang Bible, gihimo niya ang defense ang Bible. Now, aron sa pagpamatuod niya na, when Satan tempted Jesus to turn the stones to bread, Jesus said to him, but he answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." So it says that, kabalo man gid ta nga daghan og mga ways si Satan sa pagtintal kanato. But kini siyang the following atong mabasa. Usa lang siya ka mga examples nga giagyan usab ni Jesus Christ sa time nga gitintal usab siya ni Satan. Now, unsa pa? After that one, Satan also tempted Jesus that he will jump from the pinnacle of the temple. No, gigna ni Satan si Ginoong Hesus nga pag-ambak. But then, Jesus said to him, "Again it is written, you shall not put the Lord your God to test." But despite niya na sa pagtubag ni Ginoong Hesus kaniya, wala pa gyapon siya nahuman. Iya pagid gihapon ni siya nga gitrayan pagyud og pagtintal. Satan tempted Jesus to worship him, and ningon siya nga kung imo lang kong i-worship, then I will give you the whole world. No? Mo yang giingon. But then Jesus said to him, "Be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve." So, after that, after niya na nga senaryo ni Satan and Jesus Christ, wala ginahimo Satan, no? Yan naman, Jesus Christ had used the Bible as his defense. Si Jesus Christ, nasayod siya nga ang Biblia, usak sa mga kapamaagi nga makadefense ta sa mga posible nga mahitabo kanato.
So the Bible is truly a source of hope and assurance for us. Remember mga igsoon, if Jesus relied on the Bible, we should too, no? How much more kita nga tao lamang, no? Dapat pod nga ato pong i-use ang maong Biblia as our armor, as our protector against from Satan. Now, mga igsoon, mga higala, adunay mga Bible promises nga ato ang ma-proof nga diin Jesus had talked to us through the Bible. Now, kinsa man diin kaninyo dire ang gikapoy na. Kami ito makabati ta nga, kapoy na magid kaayo. No? Kapoy na kayo mag-eskwela, kapoy na kayo manarbaho, kapoy na kayo maningkamot every day. But then God said, ningan ang Ginoo mga kaigsunan. In Matthew 11:28, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. No? Doon lamang kamo, kanako, kamong tanan nga gipang bugatan, gipang kapoy, kay hatagan ko kamo og kapahulayan. No? The Lord will give us that rest nga atong gipangita. So if you feel tired of everything, daghan man gid ways or daghan mga panghitabo sa tong life nga maka-feel tired. Kapoy na gid kayo. Usahay makaingon ta nga kuha na lang ko Lord, di ba? Na doon na tayo mga inana nga mga pangunahon na kay gikapoy na gid ta sa pagpuyo diri sa kalibutan. But God reminds us, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Unsa pa mga kaigsunan? If you feel or if you are anxious right now, it says in 1 Peter 5 verse 6 and 7, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him because He cares for you. No? Sige nung Isus mga kaigsunan, He cares for you and me. Ihatang gipalangga. So if you feel anxious right now, then go to Jesus because He cares for you. And sometimes we feel afraid. Mahadlok ta. Daghan pamaagi nga mahadlok ta. But then it says in Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. No, God said, ayaw pag kahadlo kay na ako kanunay kanimo. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. So, sa Ginoong Hesus, mga kaigsunan, wala na siya nagpakabuta bungol sa itong mga kinahanglan. Wala na siya baliwala lang sa imuhang gibati karon. If you feel afraid, then go to Jesus. Hinga naman, iya kang i-embrace mga kaigsunan sa iyahang mga kamot. And sometimes in our life, we struggle financially. Makaingon ko nga, kinigid siya ang pinaka big deal or pinakabugat nga problema karon. Dili lang sa matag batanon, kundi especially gid sa matag pamilya. No, struggling financially. Sa pagpaskwela, sa pagkaon pa lang everyday. Mangita pa ka kung sa'yo mong ipalit sa bugas, magluto sa sudan. No, grabe ang ato nga struggle karon, samot na karon nga nagkamahal ang mga palitunon. But it says in Matthew 6 verse 26, look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? No? Makita gani nato mahigala nga mga kalanggaman gipakaon gani ni Ginoong Hesus. Wala gani na sila nga unsa. Gihatagan sila og pagkaon. Unsa na lang kaha kita nga nangalagad kaniya. No? Are you not of more value than they? So I know nga matag usa ka nato, we are sons and daughters of God. Mga precious ta sa mata sa Ginoo. So I know kung unsa kadako ang ato ang value nga na kaniya. So dili na to kalimtan.
that God will provide. He will provide everything. If we're struggling financially, then go to Jesus as His providence. And usahay, makaingon ta that we are in love, no? Kami itong ma-feel na to nga, open, higugma na ako. Pangit ba ako? Diba, mga linya ni Catherine Bernardo. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Di ba, usahay, makaingon ta sa itong self nga, inari na gidahay ko kapangit, wala may higugma na ako. Usahay, makaingon ta nga, dili man gid siguro ko worthy higugmaon. Nganong wala man gyud tao nga galove nako. No, dili lang kay ako, ikaw, kundili most of us, sometimes we can feel that one, that we are unloved. But then again, God reminds us in Jeremiah 31 verse 3, the Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. So mga igsoon, di na to kalimtan that God loves us, no? Kung ma-feel man nato that we are unloved by people nga nagapalibot ka nato, kung ma-feel man nato nga wala tag higugma sa tong mga igsoon, sa tong pamilya, sa tong mga higala, sa even ka church nato, let us remember that God love us with an everlasting love, no? Gugma nga walay sukod. Gugma nga ganang di na ka magunom na kung usa kay akong ibalos niini para higugmaon pug ko niya. No. God is not like that. Siguro ng Jesus mga kaigsunan, siya naghigugma ka nato nga walay bayad, no? Even gani iyaha gani gi-sacrifice himself for us to be saved. So, kini siya nga mga examples, pipila lamang kini nga makita nato sa Biblia nga mga hopeful promises. But if you will continue reading the Bible, mas daghan pa gid ta og makita dinha nga mga wonderful promises nga gipakita ni Ginoong Hesus kanato. The Bible is filled with hopeful promises. But some people find it hard to understand the Bible. Kaya bitang gihatag na kanimo, gipasabot na kanimo. Pero nganong some of us maglisod man gid ta pagsabot sa Biblia. Now, how can we make our Bible reading easier? So unsaon man nato nga mas mapadali or mas mapasayon ang ato ang pagbasa sa Bible or pagsabot sa Bible. Now, number 1, pray for understanding. So before ka mag-read sa Bible, dapat gid nga mag-pray sa tauna ay magbasa para atong pangayoon ang understanding, no? Give me understanding so that I may keep your law and obey it with all my heart. So dili lang kaingon nga kung magbasa ta, dito ra ta basa, wala dito ra ta pakli sa tong Bible. No, dapat mag-pray sa tauna para nga atong mahisabtan ang ato ang gibasa. Then number 2, be intentional in your reading of the Bible. Kana bitong maghatag gid ka og higayon. Imuha bang willingness? We should make time in reading the Bible. Numan, it says in Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this, get wisdom, though it costs all you have, get understanding. Ang pagbasa man gid sa Biblia mga kaigsunan, usahay makaingon ta nga kanang dugang-dugang raman sa panahon, no? Sa akong kabisi, anong maghatag pa man gid ko higayon nga para mubasa ni ini. But then, atong hinumduman nga the beginning of wisdom is through reading our Bible. So atog yung hatagan og higayon ang pagbasa sa mao nga Biblia. Then number 3, be mindful of your bias or presupposition. So in Ephesians 4:18, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. So usahay manggod, kung kita magabasa, usahay magaingon ta sa atong kaugalingon nga,
Ha, bright naman ko ha, kasabot naman ko, aning gina ko magampo, mag-read sa ako club. No. Ngano, diha tama sayop mga kaigsunan. That's why, whatever words nga itong ma-encounter sa Bible, makaingon ta nga, gapangigo man eh. No? That's why atong na rin giharden atong heart, kay ngano, we are not ready to accept that words, kay ngano, wala nato na siya pangayo sa Ginoo. So that's why be mindful, always be mindful. Then number 4 is, be patient. So whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. So there are times we find it hard to read our Bible. Diba, ang atong panahon kay grabe na gid kayo ka busy. Busy sa pagpaningkamot sa kinabuhi. But we should not give up. We should continue studying as the Bible is like a treasure, no? Kining Biblia mga kaigsunan is like a treasure. So dili ta kanang magpakawala bitaw dali ra kay ta mapunan pagbasa. Dapat ato siyang hatagan pagyud og mas lahom pagyud nga pasyensya, lahom pagyud nga higayon aron nga ato pa siyang mahitagan pagyud og time to read our Bible. Then read daily. So dapat magabasa ta every day, dili lang kay once a year. Kisa may nagabasa din once a year, basta every New Year at tagabasa. No? Dapat read daily, every day gyud magabasa ta sa atong Biblia mga kaigsunan. And also, for you to understand it more, para nga mas masabtan pagid nato, you can also remember this word chat. The acronym meaning for this is letter C. Choose a version you can easily understand. So we all know man gyud nga ang Bible daghan kaayo og version, like King James version, English Standard Version, adunay NIV, adunay Pinoy version, ay Youth version. So dapat mamili ka og version nga mas dali ka makasabot. Kay ngano sa gingon pa nila, dili tanan tao pareha og intellect, di ba? Dili tanan pareha kitang tanan pareha nga dali ra makasabot, nga mga bright na gid kayo. So that's why you have to choose a version nga mas dali ka makasabot. The letter H, have a Bible reading plan. So dapat magplano pud ka nga mag-Bible reading. Na kay kung example sa January unsa kay mong i-read ana nga example Genesis baka ha. Mag-start ka sa pinakauna, hinana. Then letter A, annotate your Bible. Also, when you read your Bible, dapat maghimo ka ng mga, pwede ka maghimog mga notes, imong mga comments, then, para bitaw nga mas dali nimo siya mahinumduman, ang dali nimo siya masabtan. And, take time. So, take time gyud mga kaigsunan. Ang pag-learn sa Bible, ang pagbasa sa Bible, dili na siya dali-dali, no? Let us give time gyud ni ini aron nga ato siyang mas may sabtan pa gyud pag insakto. And another thing is you can also use the SORLA method. SORLA S is for summary. So for example, nag-read na ka og Bible, example Genesis chapter 1. So imuha na siyang i-summary. Then observe. So imong i-observe sa may nahitabo ana nga chapter. Then imuha siyang i-reflect. Imong i-reflect kung unsay buot pasabot ana og para asa na siya nga words nga imuhang nabasa. And then that's the time that you can learn and then you can apply it in your life. So dili ta kanabitang magbasa ra ta nga once then wala na dayon, biya na dayon. So dapat naagid tay application para nga ato pa siyang mas may sabtan ug dili pud nato makalimtan ang teachings ni Jesus Christ. So when we do these things, God has promised to be with us when we study the Bible. So again, dili ta angay nga mahadlok, makulbaan, or unsa pa na nga atong bation tungod kay ang Ginoo nagasaad kanato that every time nga mag-study ta sa Bible, He is with us. Iyatang ubanan mga kaigsunan. It says in Luke 24 verse 45, then He opened their minds to understand the scriptures. So every time nga magatuon ta sa ato ang Biblia, God had opened, ang Ginoo nagahatag kanato og kahigayunan or hatang gihatagan og understanding, pinasahi nga understanding aron nga mas mahisabtan pigid nato ang mga pulo nga ato ang nabasahan. So again,
Hope is here, no? Hope is here. Hope is in the Bible. Let us always remember that every time you feel tired, you are anxious, you feel unloved, all that hope nga imuhang gipangita is in this, no? It's in here, in the Bible. So let us encourage ourselves to read daily. Atog yung basahon ang Biblia, aron nga mabatna nato ang paglaom that all will be all right in time. Now, before I end, I would like to share to you this story of a man. Kini siya nga tao, kini siya nga lalaki, for 29 years, kini siya si Hiro Onoda, no? Si Hiro Onoda, usa ni siya ka Imperial Japanese Army officer. And then, kini iyang story mga kaigsunan is about sa battle. He refused to believe nga ang World War II was over. Kaya dili bitaw siya mutuo nga kanang nahumana ang war. So when he was sent back to the Philippines in the year 1944, iya gihapon gi-order or nagipon siya order sa iyahang mga officials and other officers nga they will keep fighting until given further orders. So dapat makiglaban gihapon ka. And then after Japan surrendered, sa time nga ni surrendered na ang mga Japan or Japanese armies, Onoda and several others who had also been trained in guerrilla tactics remained hidden on Lubang Island. Tungod kay wala man sila nagatuo nga kanabitang humana ang war, nagapadayon gihapon sila. Gani nag-hide sila, nagtago sila sa Lubang Island, in which they built a bamboo huts, and then they gained foods from the villages and they patched their own uniforms. Para lang gid nga ilang gikuptan ang words nga they should keep fighting. Then, for how many days, months nga ning labay, adunay mga leaflets, kanapit mga papel nga ng tagak. Ano sa leaflets, kana sa papel, na nakasulat nga, ang war has ended, meaning humana ang war. But then, kini si Onoda mga kaigsunan, wala siya nituo. And nipadayon lang gyapon sila silang gihimo, nitago ra gyapon sila dito sa mao nga island. Until nga one by one, ang iyahang men was died, nangamatay na lang, and then some of them was surrendered. Not until 1974. No, imagine mga kaigsunan. Niuli sila sa Pilipinas 1944. And then nakarealize lang siya is 1974. So taas kayo ang panahon nga iyahang nasayangan mga kaigsunan nga in which pwede naman tato siya muuli sa ilaha, pwede naman tato siya mugawas tungod kay nahumana ang war. But then ang iyang pagtuo is just a propaganda. Para niya is just a propaganda or ilad lamang tong papel nga iyang nabasahan nga nagaingon that war has ended. So, sama pud ka nato mga kaigsunan, mga higala, God has sent messages from heaven. No, daghan na siya og mga gihimo nga mga instrumento kanato nga para makasabot ta sa pulong sa Ginoo. God has sent messages from heaven asking us to surrender our lives to Christ. No? Daghan mga higayon nga si Ginoong Hesus sa nuktok sa atong mga kasing-kasing aron nga ato siyang pagadawaton pinaagi sa pagbasa sa pagtuon sa atong mga Biblia. We learn that Jesus was victorious over Satan at the cross of Calvary. Diba? Sa mga previous nga atong na istorya atong natun-an, that Jesus was victorious over Satan at the Calvary. Now the question is, will you surrender your life to Christ? No? Ato bang hatagan o kahigayunan si Ginoong Hesus nga may magadumala sa atong kinabuhi? Will you surrender your life to Christ? And will you
Read his love letter. Pinaagi ni ini nga Bible, mga kaigsunan. Read his love letter that he had sent to us from heaven. Nasayod na ta nga ang Biblia, ang mga pulong nga naa sa Biblia, gikan ni Ginoong Hesus. Nasayod na sad kita nga adunay saad, dakong paglaom, that all will be all right in time if we will just surrender our life to Christ. Now, mga kaigsunan, let us surrender our life to Christ. Mga higala, dili nato sayangan ang kahigayunan, ang panahon, nga din aduna patay time to read the Bible. Now, may I see the hand of those who are willing to surrender their lives to Christ, no? Yes, I know nga daghan gyud kanato willing, gusto nga mo surrender sa atong life diha ni Ginoong Hesus. So this time akong giaghat ng tanan. Let us pray, atong ibow down ang atong mga ulo, and let us close our eyes. Let us pray. Our most Jesus kind and loving Heavenly Father, Lord God, thank you so much for the message ni mong gihatag kanamo karon. Naga-remind sa matag usa kanamo that we should give time sa pag-read sa imuhang mga pulong. Help us, dear Father, nga samtang kami magapadayon sa among mga journey, unta dili na makilamtan, dili na mo malimtan ang imuhang mga instructions, and dili na mo malimtan ang pag-read, ang pagbasa, ang pagtuon sa imong mga pulong diha sa Biblia. Ako nagahangin diya kanimo, Diyos, nga ikaw magapanalangin, magagiya ni ining tanan nga nagapaminaw karon, nga ikaw magahikap sa ilang mga hunahuna o kasing-kasing, nga this very moment sila magasurrender, kami magasurrender diha sa mong kinabuhi. Kami magasurrender sa tanan-tanan nga mong gipambati diya kanimo. And aron usab nga batnan namo ang paglaom, ang hope that all will be alright in time. This we ask through Christ, our personal Savior. Amen.